Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. Samahan niyo po ako sa Acts. Alam niyo ba bango ng Acts pag binasa niyo? Ay, iba ba yan? Acts chapter 12. Amen. Verse 1, ang panahong iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Pinapugutan niya si Santiago, kapatid ni Juan. Si Haring Herodes po na tinutukoy po dito ay apo ni Herodes the Great. Okay? Na nasa politics. At sa kanyang ginawa pagpapapugot sa ulo ni James, ay nakita niya na yung mga Jew, mga Hudyo ay natuwa. Kasi nga gusto niyang manatili sa pwesto, kaya lahat ng papabor sa mga audience niya, gagawin niya. Parang nangyayari ito ngayon. Okay. So nang makita niyang ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman na kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat na 4 na kawal. Ayon sa plano ni Herodes, ang paglilitis kay Pedro ay gagawin niya sa harap ng taong bayan pagkatapos ng pista ng paglampas ng anghel. Ito pong sinasabi dyan na tinapay na walang lebadura. Ito po yung time na kailangan ng umalis ng mga Israelites sa Egypt ng mabilis. Kaya yung kanilang mga masa, hindi na nila nalagyan ng pampaalsa nung time na yun. Kaya yun na yung naging feast nung na ginawa ng mga Israelites para ma-commemorate yung time na yon na sa pagmamadali nila, hindi nila nalagyan ng pampaalsa yung kanilang inahandang masa para sa tinapay. Okay, so ito namang pista ng paglampas ng anghel. Ito yung pagkatapos. Okay, ito yung Passover. Sabi mo nga, Passover. Okay. Verse 5, habang nasa bilangguan si Pedro, patuloy ang taimtim na pananalangin ng iglesia para sa kanya. Verse 6, noong gabing bago iharap si Pedro sa paglilitis, natutulog siya nakagapos ng 2 kadena sa pagitan ng 2 sundalo. Mayroon pang mga gwardyang nakabantay sa pintuan ng bilangguan. So si Peter po rito ay 16 ang nakabantay. Sa isang sulat ng isang scholar ay yung 2 sa tabi ni Peter, kasama niya nakakadena. Okay? Kaya, grabe yung parang notorious na criminal ang pagkakaano kay Peter nitong time na ito, na kasama niya nakagapos, para hindi makawala, ay ikinadena rin sa tabi niya yung 2. Para sure na hindi makakatakas para sa kinabukasan na gagawin ng king. Okay, verse 7, nakalagay dyan, walang ano-ano, biglang nagliwanag sa loob ng bilangguan at nagpakita ang isang anghel ng Panginoon. Tinapik sa tagiliran si Pedro para magising at sinabi, dali, bumangon ka, may dala akong burger at saka soft drinks. Okay. Dali, bumangon ka at natanggal ang mga kadena sa kanyang mga kamay. Okay. Sinabi ng anghel, magdamit ka at magsandalyas, at ginawa nga iyon ni Peter. Sinabi pa ng anghel sa kanya, magbalabal ka at sumunod sa akin. Verse 9, at sumunod nga siya sa anghel palabas sa bilangguan. Hindi alam ni Pedro kung totoo o hindi ang nangyayari. Ang kala niya nananaginip lang siya. Okay? Dinaanan lang nila ang una at ang mga pangalawang grupo ng mga gwardiya. Pagdating nila sa pinto, ang bakal na patungo sa loob ng lungsod, husa itong bumukas. At lumabas sila agad. Paglampas sila ng isang kalye, bigla nilang iniwan siya ng anghel. Okay? Saka lang niya nalaman na hindi pala ito panaginip. Sinabi niya, totoo pala talagang pinadala ng Panginoon ang kanyang anghel. At iniligtas niya ako sa kamay ni Herodes at sa lahat ng inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin.
Nang maunawaan niya ang nangyari, pumunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan Marcos. Maraming tao nagkatipon doon at nananalangin. Okay? Kasi doon sa verse 5 nga, nagpipray ang church. Next verse. Kumatok si Pedro sa pinto ng bakuran at lumapit ang utosang si Roda para alamin kung sino ang kumakatok. Okay, nabosesan niyang si Pedro yun at sa sobrang tuwa niya, sa halip na buksan ng pinto, tumakbo siyang papasok para ipaalam sa mga kasama niya na si Pedro ay nasa labas. Okay? Ang nagbalita na nabuhay si Jesus ay si Mary Magdalene. Okay? Ito naman, nung dumating si Peter, babae ulit ang nag-report na buhay. Nandiyan na si Peter. Sinabi nila kay Roda, nasiraan ka na yata ng bait. Pero pinagpilitan niyang si Pedro nga ang nasa labas. Kaya sinabi nila, baka anghel ni Pedro iyon. Samantala, patuloy pa rin sa pagkatok si Peter kasi nga, ikaw ba naman ang makawala tapos nandun ko pa sa labas. Diba? Ay, ulisan niyo naman. Ano bang ginagawa niyo? Puro kay cellphone. Kaya binuksan nila ang pinto at nang makita lang si Peter ngayon, hindi sila makapaniwala. Okay. Diba? Sininyasan sila ni Peter na tumahimik at kinuwento sa kanila kung paano siya pinalabas ng Panginoon sa bilangguan at sinabi niya sa kanila na ipaalam ito kay Santiago at sa iba pang mga kapatid. Pagkatapos, umalis siya at pumunta sa ibang lugar. Okay? Nakakatawa, no? Nag-pray ang church para kay Peter. Nung sinagot na ni God yung prayer, di pa sila makapaniwala na dumating na yung sagot. Okay? Ang sabi pa nung isa, baka nawawala ka na sa sarili. Di, si Peter yun. Okay? So, nagpapakita lang po yan na kahit ang mga believers noon ay hindi minsan stable yung kanilang faith na okay lang yun. Pero pag nandiyan ang sagot ng Lord at alam mo sa sarili mong nag-pray ka, believe and you will receive. Sabi ng Panginoon, para yung joy mo makompleto. Amen. Tayo po'y manalangin namin Diyos. Salamat po sa umagang ito. Puspusin niyo po ng banal mong Espiritu ang aming mga puso. Anumang gawa ng kaaway, aming po kinakansela sa aming mga isip, sa aming mga puso. At sa oras na ito, Panginoon, ikaw po yung maging kapayapaan ng aming buhay. Ikaw, Lord God, yung magpuno ng aming puso, ng lahat ng mga patotoo na ikaw mismo ang sumagot at tumulong sa amin para makapagsabi kami ng hallelujah. Praise the Lord sa mga ginagawa niyo po sa aming buhay, Panginoon. Napakabuti mo, ikaw lang ang nag-iisang Diyos. Pagpalain niyo po ang oras na ito. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin si Lord. So pag-usapan natin, hawak kamay. Saktong-sakto yung magkakahawak ang kamay. Na. The interceding church. Okay? So, how does the church intercession move the heart and hand of God? So, paano ba binabago ng panalangin ng iglesia, ng church, ang puso at kilos ng Diyos? Okay? Ang church po, hindi lang po ito isang organization. Ano po? Hindi lang ito isang organization. Ito po ay isang buhay na katawan. Sabi mo, buhay. Sabi mo sa katabi mo, bahagi ka nun. So sa Bible po, ang bawat miyembro po ay bahagi ng isa't isa. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, wala kang choice. Connected tayo by the blood of Jesus. Kaya tayo naging magkakapatid by the blood of Jesus. Ano po? So ang kapangyarihan po ng iglesia hindi nasusukat sa dami ng tao. Ay, malaki yung church, powerful yung church. Okay? E paano naman kung tatatlo lang ang laman ng church? So weak ba yung church? Hindi po. Okay? Ang kapangyarihan ng iglesia hindi nasusukat sa dami ng tao, kundi sa lalim ng pagkakaisa sa prayer. Okay? Sabi mo sa katabi mo, nagpipray ka ba? So kapag tayo pong lahat ay sama-sama nagpipray, hindi lamang tayo humihingi ng tulong sa Panginoon. Okay? We are declaring the presence of God sa ating kalagitnaan, lalo na para sa community. Okay? Nung nag-prayer walk, prayer drive kami ni Pastora Mayan, kailan ba yan?
Friday morning, prayer drive kami. Inikot namin lahat. Saan kami nakarating? Nakarating kami Cubao. Layo eh, no? Inikot namin lahat ng street dito sa vicinity. Nagdi-declare kami ng salvation. Nagdi-declare kami na talagang buksan ng Panginoon ang lahat ng pinto, ng puso ng mga tao nakatira doon. Okay, may nakilala si na Ate Ferlin, si Ate Ligaya. Ligaya ba yan? Binago na ba? Liwanag ang itawag mo sa akin. Okay. Okay, di ba? Hardware yan sa bayan eh. Baka mag-anak yun. Okay. So, may nangyari nung umaga na iyon dito sa buong lugar. Okay. Marami ang nagkaroon ng nag-declare ang mga nag-prayer walk ng awareness sa presence ni God. Nag-declare yung mga naglakad ng provision ng Lord sa mga tao regarding sa spiritual na pamumuhay. Okay? So kung buong simbahan po ay magkakaisa sa pananalangin, so yung presensya po ng Lord sa ating kalagitnaan ay mararanasan din ng community. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, napakahalaga ng ginagawa mo. So paano ba binabago ng panalangin ng iglesia ang puso at kilos ng Diyos? Unang bagay po, heaven knows. Okay. Wala kang sinasabi. Okay. Paborito ni Ate Prosi, heaven knows. Okay. So pag po ang iglesia, ang church ay nagpipray, okay, nalalaman po ito ng langit. Nalalaman po ito ng God. Hindi po sa hindi alam ng Panginoon yung sitwasyon, ang hinahanap ng Panginoon, yung mamamagitan doon sa sitwasyon. Okay? Kaya sabi ng Bible ay naghahanap si God na mag-stand in the gap, pero wala. Pero nung time na ito, nakita ng langit na meron nag-stand in the gap in behalf of Peter. Okay? Doon sa pagkakataon na si Peter ay nasa bilangguan, sa verse 5, patuloy ang taimtim na pananalangin ng iglesia. Okay? Nagpipray ang church. Nagpipray ang church ng oras na yon. Ang salitang taimtim po na ginamit dyan ay nasa Greek word na ektenes. Ibig sabihin talagang pinupush. Ini-stretch out yung faith. Ay pinapakita ng iglesia na hindi sila magsasawa at hindi sila bibitaw hanggang makalaya si Peter. Kasi nauna nang may pinugutan. Sarap ng pinugutan. No? Sino kumakain ng pinugutan? Paborito ko yun eh. Yung pinugutan, yung sinigang na gulay na may swahe. Hipon lang ba? Sarap no, di ba? Di ba, imbis na isda, iniyaw na liempo, di ba? Tapos pinugutan. Ay, sarap. Tara, uwi na tayo. So habang nasa bilangguan si Peter, patuloy at ang taimtim na pananalangin ng iglesia, so ito yung hindi nagsasawa. Okay, talagang iniluhod nila ang sitwasyon ni Peter nung oras na yon at alam natin kung ano nangyari. So ang kanilang panalangin nung time na yun ay hindi puro pansarili. Okay, hindi pansarili, kundi sa kapatid nila sa Panginoon na nanganganib ang buhay. Okay, tinawag nila lahat, ginadar nila lahat. Mag-pray tayo. Kasi yung kapatid natin, baka magaya kay James, na anak ni Zebedee. Mapugutan ng ulo. Ay, di, kaya mo na si Peter. Masyado kasi siyang lahat na lang maigiit niya eh. Sasabi ng ganito si Jesus, sanabi niya, huwag mangyari, hayaan niyo na siya. Kaya nahimik yung gwardiya, tinaga niya yung tenga, hayaan niyo siya. Walang ganun. Okay, walang ganun na nangyari. Kasi alam ng mga kasamahan niya na nasa panganib ang buhay ni Peter. Kaya nag-pray ang church. Okay? So bilang mga members po, tinatawag po tayo maging sensitibo. Hindi sensitive sa emosyon, ha? Di ka lang nakamayan, umalis ka na ng church.
Hindi ganun ka-sensitive. Okay. Hindi ka lang napansin ni Pastor ay buti pa napansin ni Pastor. Ako hindi, ang ganda-ganda na suot ko. Di ba? Hindi ganun ka-sensitive. Ang sinasabi po rito ay maging sensitive po tayo sa pangailangan ng ating mga kapatid at dalhin natin ito sa panalangin. Okay? Para makita nila na ang pwede lang asahan ay ang Diyos. Okay? Sabi mo sa katabi mo, napakasimple. Okay? So, hindi lang tayo nakatingin sa ating mga sariling buhay, tinitingnan din natin ang ating mga kapatid sa Panginoon at dinadala natin ito sa pananalangin. Sa Psalm 34:15, basahin po natin, sapagkat okay, sabi mo sa katabi mo, matuwid ka. Okay. So sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nakatuon sa mga matuwid at ang kanyang mga pandinig ay nakabukas sa kanilang mga daing. Okay? So bawat panalangin natin sa ating mga kapatid, sa ating kapwa, ito po ay naririnig ng Panginoon. Kasi tayo po ay matuwid dahil sa Panginoong Jesus. Okay? Hebrews 4:15 nakalagay po diyan, sapagkat ang ating kataas-taasang saserdote ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Okay? Alam ng Lord yung mga weaknesses natin. Pero dahil tayo nagkakaisa sa pananalangin para sa bawat isa, nagkakaroon tayo ng kalakasan. Okay? Nagkakaroon tayo ng palakasan. Okay? Hindi yung palakasan na mas magaling ako sa'yo mag-pray. Wala ka sa akin, pag nag-pray ako, nagtatangs pa ako. Ang tongues ko, 20 language. Ilan ang tongues mo? Ang tongues mo, mother tongue lang. Diba? Wala ka sa akin, ganito, ganyan, ganyan. So, hindi ganong klaseng palakasan, kundi talagang carrying each other's burden. Okay? Sabi mo sa katabi mo, kaya kitang buhatin at dalhin sa Panginoon. Lord, sa'yo na lang ito. Okay? Huwag ganong prayer, ha? Lord, kuhanin mo. Huwag ganong prayer. Ano po? So, alam ng Lord ang ating mga panalangin. So, heaven knows. Okay? Binabago ng panalangin ng iglesia at puso at kilos ng Diyos, alam ng langit. Once na yung church, nagpipray. Kaya sabi mo sa katabi mo, ipagpipray kita. Okay. Pangalawa, dahil nalaman ng langit, heaven came. Okay. Dumating ang langit. Okay. Sa verse 7, walang ano-ano'y, biglang nagliwanag sa loob ng bilangguan at nagpakita ang isang anghel ng Panginoon, tinapik niya sa tagiliran si Pedro para magising. Tulog na naman si Pedro. At sinabi, dali, bumangon ka, at natanggal nga ang mga kadena sa kanyang mga kamay. Okay? So, ang kapangyarihan po ng united prayer ay ang pagkaka-release ng pangako ng Diyos. Okay? Sa Matthew 18:20, nakalagay po diyan na kung saan may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Okay? Kaya nga nung nagkatipon sina Shadrach, Meshach at Abednego sa apoy, nandun ang Panginoon sa kalagitnaan nila. Tama ba sina Shadrach yun? Diba? So nandun ang Panginoon. Nag-gather sila doon. Pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. So dumating ang langit na hindi pa alam ni Peter kung totoo ba ito o dahil lang sa pagod. Okay, totoo ba ito nangyayari o dahil lang kasi siguro patay na ako kaya sinusundo na ako ng anghel. Hindi lumusot sila sa mga daan, sa mga gwardiya, sa 16 na gwardiya. Katapos ng isang unang kalye na nadaanan nila, nawala na yung angel. Okay? So kung ang church po ay nagpipray, darating po ang langit sa ating kalagitnaan.
Naalala niyo yung sermon ni PM about dito last time? When the church prays, anong kasunod? The church prays. May nanalo na po. Pakikuha na po ang ballpen ito. So when the church prays, the church prays. Kung ang church ay nananalangin, ang church ay magpupuri. Okay? So heaven came, nung nalaman ng langit yung panalangin ng church, dumating at dumating ang sagot. Okay? Ang ginamit po dyan na Greek word ay symphoneo. Diyan po nanggaling yung word na symphony. Okay, yung orchestra. Iba't ibang klase ng instrument pero pag nagsabay-sabay nakakagawa ng isang buong music. Okay, kung tayo po isama-sama nagpipray, ang prayer po natin para nagiging isang music. Okay? Ang prayer po natin ay nagiging isang napakagandang music na kung yung puso natin ay nakatono sa Panginoon, nakakarating po ito sa langit. Okay? Minsan kasi yung puso natin out of tune minsan eh. Di ba? And it's okay. Okay? Kasi nga si Rhoda nga eh. Di ba? Si Peter ba to? Teka nga. Buksan niyo ang pinto. Si Peter nga. Hindi binuksan ang pinto. Di ba? At sinabi sa mga kasamahan. Di ba? Di ba? So kung saan may dalawa o tatlo nagkakatipon sa pangalan ng Panginoong Yesus, na andun ang Panginoon sa kalagitnaan. Okay? Pag united tayo in prayer at ang mga puso natin ay maayos, meron tayong mga kapatid sa faith na makakalaya sa anumang pagkagapos. Okay? Pagkagapos sa bisyo, pagkagapos sa sakit, pagkagapos sa utang. Maraming klase ng pagkagapos eh. 'Di ba? At dahil sa pananalangin ng niyang katabi mo na nasa tono ang puso, dumadating ang langit para sa iyo. Okay? Dumarating ang langit para sa iyo at nagkakaroon ka ng kalayaan. Ang iyong personal battle nagiging battle ng church. Hindi yung battle na pabigat, kundi yung battle na talagang i-stretch out na hindi papayag na hindi makalaya si Peter. Okay? Naalala nyo nung yung nangyari sa atin sa church? Di ba? Hindi naman tayo pumayag lahat na ganun-ganun lang yung mangyari kay Lordy. Nagkaisa tayo. Ilang panahon yun na tayo nagkakaisa sa pananalangin at patuloy natin kiniklaim ang healing ni Lordy. Di ba? Paano kung ako lang ang nag-pray nun? Walang mangyayari. Nag-pray ang buong church. Di ba? Nagkasundo tayo, nagkakaisa ang puso natin na tama ang tono. Dumating ang langit at sinagot ang ating panalangin. Kaya patuloy tayo nag-claim na once na si Lordy ma-check na ng doktor, pagtingin nila, wala naman palang problema. Diba? Wala naman palang problema, wala namang buhol ng mga ugat. Diba? Ang lahat ng ugat ay nadiretso na at nagkaroon ng kaayusan. Diba? Iuwi nyo na yung 650,000 nyo, bilhin nyo ng sakyan ng church. Diba? Diba? Hallelujah. So yung personal nating mga battle, nagiging laban ng buong simbahan para sa bawat isa. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, you are not alone. Huwag niyo nang kantahin, I am here with you. Though you're far away, I am here to stay. You are not? Okay, sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Okay? James 5:16, nakalagay po dyan, basahin natin. Ang katuwiran. Basahin po natin. Ang righteous prayer ng taong matuwid sa harapan ng Panginoon ay may power.
Sabi mo, power. Okay, sa Psalms 107 verse 14, nakalagay po dyan, basahin natin. Inilabas niya at iyan ang nangyari kay Peter. Okay, sa prayer ng church, nalaman ng langit at alam ng langit, kailangan naghanap lang si God na magpipray, na mag-stand in the gap sa dumating ang langit. Yung Psalm 107:14, inilabas si Peter sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan at kinalas ang kanyang mga chains. Okay, so tayo pong lahat, palaging damarating ang langit. Kaya sabi mo sa katabi mo, message mo lang ako kung gusto mo ng prayer. Okay? Huwag nating sarilinin yung mga battle natin na alam mo naman na hindi ka mananalo. Alam mo naman na hindi mo yan ma-overcome. Kailangan natin ng balikat ng iba. Diba? Si Moses. Diba? Sumugod si Joshua. Habang nakataas ang kamay niya, nananalo si Joshua. And pag nababa ay natatalo ang mga Israelites. Ikaw ba naman na nakataas ay mapapagod ka talaga. Pero kung mayroong kang kasama, si Ur, tsaka sino isa? Si Joshua. Si Joshua nga nasa baba eh. Ay, pabalik ba yun? Si Aaron, tsaka si Ur. Tinaas nila yung kamay ni Moses at nanalo ang mga Israelites. Okay? So merong dumating na tulong. So, huwag mo ibabattle mag-isa yung mga bagay na alam mo sa sarili mo na kailangan ko ng katulong. Okay? So, magpapost ako, wanted maid. Pinaghahanap ka na ng batas. Ganun ba? Salamat sa hindi nakagets. Okay. So, kailangan natin ng help. Okay? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka palaging malakas. Okay. Hindi tayo palaging malakas. So, kailangan natin ng tulong. At alam yun ni God, kasi nga sabi ni Jesus, pag alis ko, guys, makinig kayo, pag alis ko, may darating na comforter. At si comforter yung sasama sa iyo. Para explain lahat ng dapat mong maintindihan at malaman. Okay? Heaven came. Ang ating pangalawang punto. Pangatlo, sa verse 10, dinaanan lang nila ang una at pangalawang grupo ng mga gwardiya pagdating nila sa pintuang bakal na patungo sa loob ng lungsod. Kusa itong bumukas at lumabas sila agad. Okay? So pangatlong bagay, kakaroon po, heaven knows, heaven, akala ko mukha ni Farley na naman yung lalabas. Nagulat talaga ako, guys. So, heaven knows, heaven came, heavenly breakthrough yung sumunod. Kinabahan ako, akala ko ulit si Farley yung makikita ko eh. Okay, so nagkaroon ng breakthrough. Pintuang bakal na gawa ng tao ay sumisimbolo po na isang bagay na hindi na kahit kailan mababago. Pero hindi ganun eh. Kasi nga, nalaman ng langit, dumating ang langit, hindi pwedeng walang breakthrough yan. Okay, hindi pwede na pinag-pray mo tapos walang mangyayari, walang ganun. Kasi nga, pupunta ka rin sa mga verses na pinagbabanggit natin, kung may dalawa nagpipray, nandun ang Panginoon, ang katwiran ng panalangin na matawid ay may malaking kapangyarihan, naririnig ng Panginoon yung panalangin ng matuwid, at meron pa tayong greatest intercessor, meron tayong breakthrough. Okay? Ang problema nga kasi sa atin, para tayong si Rhoda minsan. Tanungin mo yung katabi mo, si Rhoda ka ba? Okay? Apo, may yelo po ba kayo? Di ba? Narinig na nga yung sagot sa prayer, pinagpipray nila si Peter, narinig na niya yung sagot sa prayer. Parang si Peter yun. Parang sinagot na ng Panginoon yung prayer ko. Guys, si Peter yata yun. Nasisiraan ka na ba ng bait? Pero nakarinig sila ng mabibilis na katok. Buksan nyo, nandiyan ang mga umahabol. Baka makita tayo rito, tayo maanuhan pa. Okay?
So kusang bumukas. Naglalakad lang si Peter kasama yung angel. Kusang bumubukas lahat. Walang nanatiling nakasara habang ang Diyos ay iyong kasama. Habang kasama mo si God, hindi ka pwedeng walang breakthrough sa buhay. Maliban, kung iwanan mo si Lord at ikaw mismo ang didiskarte ng sarili mong buhay. Diba? Lord, huwag ka na muna sumama. Alam ko marami kang ginagawa kasi everyone in the world ay nagpipray. O, kaya ko na po ito. Napagod ka. Tapos bigla mo tatanungin si God, Lord, nasan ka? Ano kailangan kita? Bakit sa tuwing may problema ako, nakikita ko na lamang ay isang footprint na lang. Bakit pagka ganito yung buhay ko, dalawang pares yung nakikita kong footprint, pero pagka may pinagdadaanan ako, mag-isa na lang ako. Sabi doon sa kanta doon ay footprint ko yan. You are not alone. I am here with you. Though you're far away, I'm here to stay. So, merong heavenly breakthrough. Okay? Every time na akala mo sa sarili mo, sa buhay natin, mag-isa na lang tayo, hindi po ganon. Napaka-imposibleng iwan ako ng Lord. Napaka-imposible na si God ay talikuran ako. Okay? Si God ay tumalikod lang nung pagkakataong hindi na niya matingnan ang kanyang anak na si Jesus. Pero kahit kailan, hindi tayo tinalikuran ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, napakagandang balita. So yung tagumpay po ng church ay hindi po yung dahil sa kanilang pagsisikap, kundi ito po ay resulta ng kanilang pagsunod. Pray tayo para sa ating kasama. Pray tayo para sa church. So nag-gather sila doon. Sa upper room, ilan yung nag-gather? Na sinabi ni Jesus, mag-antay kayo sa Jerusalem. Ilan yung mga tao na nag-gather doon? Tatandaan niyo ba kung ilan? Tanungin mo yung katabi mo, ilan yung tao doon sa upper room? $700 ba sila? Tatlo? 120. 120 yung nag-gather sa upper room that night. Sila sama-sama na nalangin at dumating yung breakthrough. Kaya sabi mo sa katabi mo, umattend ka ng prayer meeting. In Jesus' name. Okay? Umattend tayo ng prayer meeting kasi po, alam niyo po ba, ang prayer meeting po ay backbone ng church. Kapag ang gulugod ng simbahan ay may scoliosis, hindi po yung makakatayo ng maayos. Kaya po napakahalaga na ang church po ay nagpipray. Napakahalaga po na sa atin na tayo po ay nasa prayer meeting. Nasa prayer meeting ang lahat ng breakthrough natin. Kasi yung Sunday, celebration po ito eh. Pero yung prayer meeting, ito po ay sama-samang pananalangin. Pastor, kasi po pagka prayer meeting po ng Wednesday, talaga pong puno schedule ko eh. Saturday na po prayer meeting. Okay? In-adjust na nga ng in-adjust para maka-attend lahat. Kasi po, Pastor, pagka po kasi Monday, busy po talaga ako. Tapos yung kasagsagan po kasi ng climax na pinausundan ko pong palabas sa TV. Saturday po kasi yung talagang kabuuan. Pag na-miss ko po yun, ano naman mangyayari sa buhay ko? Di ba? Alam niyo po ba, may isa tayong kapatid dito sa church. Wala na siyang pakialam kahit anong klase ng dinosaur ang numahad lang sa kanya, makapunta lang ng prayer meeting. Okay. Tingin niya ron dinosaur eh. Di ba? So sabi mo sa katabi mo, umattend ka ng prayer meeting. In Jesus' name. Okay? So dahil sa sama-samang pananalangin ng church, yung mga pintuang bakal sa ating buhay, sa ating mga plans sa church, sa ministry, ito po ay binubuksan ng Panginoon. Okay? Yung mga bata po na umattend dito every Saturday, kung nakikita nyo lang ang mga teacher, gaano sila kasaya kada magtuturo ng mga bata.
Napakasaya nila pag kukunti lang ang bata. Okay. Pero pag napuno na ang church ng mga bata, di ba? Masaya pa rin. Okay? Pero nakakapagod. Pero praise the Lord, merong nagtutulungan para maging madali lahat ng gawain. At nangyari yun kasi may nagpipray. Okay, so mag-set tayo ng time. Mag-set tayo ng time. Napakaraming beses na po nating naririnig na ina-announce ang prayer meeting. Okay? Pag gusto ko, sabi ng Lord, tatanggalin ko na yung announcement ng prayer meeting. Wala mang uma-attend eh. Di ba? Pero hindi eh. Di ba? Palagi na ituturo ang about sa kahalagahan ng prayer. Sabi nga nung isang pastor sa ibang bansa, nakakatuwa na pagmasda na pag Sunday puno kami pero ang prayer meeting tatatlo. Tatatlo lang kami sa church na nagpipray. So wag dumating sa punto ng church na kukunti lang nga nagpipray tapos nag-expect tayo ng malaki. Sama-sama tayo mag-pray. Maglaan ka ng time, maglaan ka ng oras na itong Saturday mo ay libre para makarating ka sa gawain. Diba? Gusto niyo bang gawin natin 3:00 ang prayer meeting para Book of Acts ang dating? At nung mag-iikatlo ng hapon, ang prayer meeting ng Binangonan ay inagahan ng pastor. Okay. So ginawa natin 6:00 para everything is okay na. Okay? Ay sabi mo sa katabi mo, darating ako sa prayer meeting. Sabi ng katabi mo, darating. Di ba? Sabi mo, wag. Wag dumating sa point ng buhay natin bakit tayo antindi sa prayer kasi meron tayong pinagdadaanan. Wag yun na magpupush sa atin. Wag yun. Kasi hindi naman maganda. Sabihin ko lang hindi maganda. Di ba? Kasi marami na kami nakakita ni Pastor Amea na every time na mayroong problema, nasa church, nasa prayer meeting. After 2,000 years, nawala na sa prayer meeting. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. So kung tayo po ay sama-sama nanalangin, darating ang langit, magkakaroon tayo ng breakthrough, lahat ng kakulangan mapupunuan ng Panginoon. Kasi may humingi. Okay? Mas maraming humihingi, mas marami ang makaka-receive. Diba? Mas marami ang makakatanggap. Huwag lang tayo puro Panginoon. Panginoon, pengin ito. Kakalimutan mo na yung nagbibigay. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, praise the Lord. Darating ako sa Saturday. Darating ako. Ephesians 3 verse 20, basahin po natin. Ngayon, basahin po natin. Okay. Paano kung ikaw yung magpipray pa? Eh si Lord able sa lahat ng bagay na pwedeng ibuhos sa'yo. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciple nung time na nasa garden na sila ng Gethsemane, guys, magpipray ako doon, dito kayo. Magpray. Punta rin si Jesus, pagbalik niya, natutulog, mga disciples. Ginising niya, pipray ako doon, pray kayo dito. Mag-pray kayo na huwag kayong mahulog sa tukso. Bakit hinaga ni Pedro yung tenga ng soldier? Ni Marcos. Si Marcos ba yun? Malcus. Hindi, si Malcus. Bakit nataga ni Peter yung tenga ni Malcus? Kasi nga si Peter natutulog nung sinasabi ng Panginoon, magbantay kayo at manalangin. Eh, ikaw nakulang sa tulog. Ikaw ba? Kaya sabi ni Jesus kay Peter, Mon,
Isalong mo yung tabak mo. Ang nabubuhay sa ganyan mamamatay. Di ba? Sama-sama tayo mag-pray. Okay? Sama-sama tayo mag-pray. Alam niyo po ba, nangangarap si PM na darating ang time ng prayer meeting, mag-speak sa prayer meeting nandito sa taas? Di ba? Kasi para siyang service. Pastor, kasi po, pag umatay ng prayer meeting, baka po kagaya po sa iba, may offering po eh. Hello? Una, taasan natin ng konti. Okay. Lawakan natin ng konti ang ating mga puso. So sa Kanya na makakagawa ng higit pa sa ating mga hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Okay? Sabi mo sa katabi mo, may kakayahan ng Diyos. Kasi hindi siya limitado. Okay? 1 John, chapter 5, basahin po natin verse 4. Sapagkat okay. So, ikaw ay more than conquerors. Ikaw ay mapagtagumpay. Napagtagumpayan mo na lahat ng klase ng bagay na gawa ng kaaway kasi ikaw ay pinanganak sa biyaya ng Panginoon. Okay? Kaya tayong lahat ay magtatagumpay. Magkakaroon tayo ng breakthrough. Breakthrough sa maraming bagay. Okay? Limitado isip ko, pero ako'y nanalangin. Kasi sabi sa James, humingi ka ng karunungan kung ikaw ay kulang. At ang Lord, bubuhusan ka ng wisdom. Diba? Ang Lord, bubuhusan ka ng wisdom. Ang Lord, bubuhusan ka ng lahat ng kasaganaan na meron sa Kanya. Lahat ng kulang sa atin, ibubuhusay ng Panginoon. Lord, buhusan niyo po ako ng kasigasigan para yung aking katamaran, hindi ako palagi na-overcome. Diba? Lord, ilagay niyo po sa aking puso yung grabing tindi at pagnanais ng pananalangin. Ma-inspire tayo sa mga kulto. Pwede ba yun? Sila faithful silang sumusunod sa kanilang mga rules eh. Di ba? Meron silang Sunday, meron silang Tuesday, meron silang Thursday, meron silang Saturday, at meron silang Sunday. Faithfully, nagagawa nila yun. Tapos sa atin, ng mga hawak ang katotohanan, Sunday lang, ilang oras pa. Okay? Sunday lang, ilang oras pa. Sabi mo sa katabi mo, ma-inspire ka sa katotohanan. Okay? Psalms 107. Sapagkat ang bawat, ay hindi yan. Sapagkat binali niya ang mga pintuang tanso at pinutol ang mga trangkang bakal. Okay? So nangyari yan nung kay Peter, yan yung naging breakthrough. Nakagkaroon ng kalayaan. Baka kailangan mo ng kalayaan. Baka kailangan mo ng freedom. Freedom sa alam mo na ikaw mismo nakakulong doon. Baka kailangan mo malaman ng langit at maipag-pray ka. Baka kailangan dumating na si Lord. Okay? Para yung breakthrough mo ay maibigay na sa'yo. Amen? So si Lord, pag dumating yan, meron niyang babaliin. Meron niyang aalisin, meron niyang babasagin. At kahit na ilang gwardiya pa, ilang kaaway pa yung nakaabang at nag-iingat sa iyo para hindi mo magawa ang lahat ng klase ng kabanalang ninanais ng Panginoon, darating si Lord. Darating ang Panginoon. Ano mang klase yan na nagagapos sa atin, darating ang Panginoon. Ano mang klaseng addiction yan, darating ang Panginoon. Papalayain tayo. Okay? Darating ang Panginoon at iyon ay in favor of you. Okay? Pabor sa iyo. Pabor sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, pabor sa iyo. Hindi ka lugi doon.
Okay? Hindi ka lugi ron. Amen? Palakpakan po natin si Lord. So, 3 bagay po na mangyayari kapag po ang iglesia ay mag-intercede. Malalaman ng langit, darating ang langit, at magkakaroon ng matinding breakthrough. Okay, so tayo po tayong lahat. And ganito po ang gagawin natin. Mag-partner po ang bawat isa. Kuha ka ng kapartner. Okay? Tapos mag-pray kayo. Gawin natin parang prayer meeting yung moment na to. Okay? Ha? Gawin natin parang prayer meeting yung moment na to. Okay? So, tanungin mo siya ng prayer request niya. Tapos mag-pray kayong dalawa. Magbuhatan kayo ng burden para maging kagaanan niyo ang isa't isa. So, ilapit mo siya sa Panginoon, darating ang langit at magkakaroon tayo ng breakthrough. Sige po. Pwede po kayo mag-spread out ha. Spread out. Para maluwag po kayo. So mag-spread out kayo, maglayo-layo kayo para hindi kayo magkahiyaan sa share nyo na pagpipray. Dito po, pwede pa po rito sa harapan. Lipat kayo rito para hindi kayo siksikan. Gawin natin prayer meeting yung oras nito. Hallelujah. Yan. Ang ganda po nung shinare ni Pastor, no? Um, Actually, ilang linggo na yung ang powerful ng mga words, no? Kung napapansin niyo yun. And napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. Yung tatlong shinare ngayon ni Pastor, yung number 1 is Heaven Knows, Heaven Came, and Heavenly Breakthrough. Alam niyo po, may karapatan po si Pastor na ituro yan kasi naranasan po namin yan. May konting testimony lang po ako. Maraming pagkakataon po sa buhay namin, lalo na nung nag-start po kami, wala po kaming pera, wala po kaming maraming pera. Pero alam nyo ba, dumarating din po kami sa point na yung perang natatanggap namin, bibili kami, konting-konti lang. Dumating pa po sa point nun na kailangan kong mag-alok ng mga ulam. Nagluluto ako ng ulam, then dinideliver namin yun sa mga kakilala namin. Gumawa kami ng paraan para talagang makatawid kami sa araw-araw namin noon. Pero alam nyo ba, sa mga pagkakataon na walang-wala kami, doon mas nakikita namin na kailangan namin magbigay. Hindi po kami dumating sa point na nagpapaawa kami. Sa mga pagkakataon na walang-wala kami, doon po namin nararanasan ng kapangyarihan ng Panginoon. Alam niyo ba po, nung time na yon, meron kaming lagayan ng bigas na 5 kilo lang ang laman nun. Hindi po namin napupuno yun. Kasi nga, konti lang yung pera namin. Wala talaga. Pero alam niyo ba, may mga ilang miyembro po doon na kumakatok sa bahay namin. Kasi nagkataon na may ilang umaattend sa church no, na halos malapit sa amin. Kakatok po yun sa bahay. Sasabihin sa amin, wala silang pagkain.
Parang ang sarap din sabihin, wala rin po kami eh. Pero meron kaming bigas, kakonti. Alam niyo gagawin ni Pastor, magtatakal siya ng bigas. Siguro mga 2-3 takal na bigas yon. Bibigay nila, may ilang pirasong sardinas, magbibigay kami ng sardinas. Yun, ganun ang ginagawa namin. Walang-wala kami. Wala kaming, kumbaga that time, wala kaming karapatang magbigay. Kasi wala kami eh. Pero nagbibigay pa rin kami. Alam niyo po ba, testimony namin yon, hindi po nawalan ng laman ng bigasan na yon. Hindi po yun napupuno, pero hindi nawawalan ng laman. Bumibili kami, honestly, hindi po. As in, literal na milagro po ng buhay namin yun. Kailan nangyari? Kailan dumating ang heaven? Kailan nalaman ng kalangitan na may pangangailangan kami? Kailan namin naranasan ng breakthrough? Nung panahon na wala kami, pero nagbibigay pa rin kami. So kung tayo po gusto natin na maranasan niya, mga bagay na yan, wag po tayong palaging pakabig. Hindi pwedeng palaging nagpapaawa tayo sa harapan ng Panginoon. Kailangan ipakita natin, Lord, na kahit itong maliit na ipinagkakatiwala mo sa akin, kaya ko pa rin pagpalain ang iba. Ganun po ang isang puso ng isang Kristiyano dapat. Tanungin mo yung katabi mo, kaya mo bang gawin yon? Diba? Kaya mo bang gawin na parang wala na pero magbibigay ka pa din? Kung gusto mong malaman ng kalangitan ng sitwasyon mo, hayaan mong umabot ka sa iba. Huwag masyadong nakafocus sa sarili. Kasi tandaan mo, kung nandito ka sa church na ito, anong pangalan ng church natin? Let the people know na pinagpapala tayo. At dahil dyan, ide-declare natin, walang imposible sa Panginoon. Walang mahirap sa Panginoon. Hallelujah. God, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. God, marahil hindi kami sobra-sobra. Hindi nag-overflow ang meron kami. Pero God, salamat kasi Ikaw yung Diyos namin. Ikaw yung Diyos na kahit kailan hindi mo kami pababayaan. Ikaw yung Diyos, Panginoon, that you will lift our heads up, Panginoon God. You will be the lifter of our head. You will be our comforter, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, let's sing this song again. At habang inaawit natin ito, let this be the declaration sa buhay natin. Hallelujah. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. Hallelujah. Di magagamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Come on. Sabihin mo yan ng buong puso sa Panginoon. Huwag mong kayanin kasi hindi mo kaya. Pero si God, kayang-kaya niya yan. Lahat ng iniisip mo, lahat ng nagpapahirap sa'yo, lahat ng pilit mong ginagawa, bakit mo yung pinipilit? Kayang-kayang gawin ng Panginoon yan para sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Kausapin mo ang Panginoon. Walang mahirap
Diyos na walang imposible. Lord, ikaw yung Diyos na walang mahirap sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Karapat dapat kang purihin. Karapat dapat kang parangalan. Sa'yo, Hallelujah! Walang imposible. walang imposible sa'yo. Jesus! Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Jesus. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Hallelujah, Jesus, God. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Lord, yung nabanggit nga kagabi, sabi ni Heidi Baker, if we will only know that you are God, that God, you are God, then we will have rest. Lord, kung maiintindihan lang namin at mauunawaan lang namin na ikaw yung Diyos, Lord, you will give us rest. Yung kapahingahan, napakahalaga. Lalo na't alam nating lahat na merong tayong Diyos. Lord, na meron tayong Diyos na buhay, meron tayong Diyos na makapangyarihan, na lahat ng meron tayo, lahat ito ay nanggagaling sa Panginoon. Mga kapatid, let's just take this time na lakaran natin lahat ng pangako ng Panginoon. Wala tayong ibang lalakaran kung hindi ang mga pangako niya. At napakarami nito.
Kapatid, kailangan lang nating magbasa ng Bible. Kailangan nating mag-pray para mas maunawaan natin ano yung nasa puso ng Diyos at ano yung totoong kailangan natin. Hindi yung gusto natin, kung hindi yung kailangan natin. Maraming salamat, Panginoon. Ang araw na ito ay sa iyo. Lord, ang oras na ito ay sa iyo, Panginoon, God. Ang kalangitan ay bukas, Panginoon, at ibinubuhos mo ang lahat ng meron ka sa amin. Come on, can we just have this gesture? Sumalo ka lang, saluhin mo lang lahat ng ibinibigay ng Panginoon sa iyo. God is filling your heart right now with heavenly things. In Jesus' name, receive it. Tanggapin mo hanggang umapaw ka. Woo! Hanggang kaya mong manghawa sa iba. Hallelujah! You freely receive, then you will freely give. Hallelujah! Woo-hoo! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. This day is yours. This life is yours, God. Lord, this heart is yours. Sa'yo lang at ikaw lang, Panginoon. Lord, araw-araw, ikaw po ang pipiliin namin. Thank you, and we love you, Jesus. In Jesus' name. Come on. And all God's people will say, Amen. Can we shout hallelujah? Woohoo! Ito yung pinakamaganda sa buhay Kristiyano. Lalakad tayo na may pag-asa. Lalakad tayo na may confidence with the Lord. No? Confident tayo kasi kasama natin ang Panginoon. Sige, pwede ba apiran mo yung katabi mo? High five. Sabihin mo sa kanya, love ka ng Lord. Hallelujah.